Hey guys, what's up? Arvin here. So sa video na to, papakita ko sa inyo ang aking munting sunglasses collection. Okay, kung interesado kayo, panoorin ito. Okay, so sunglasses. Kung sa mga nakakakilala sa akin, most probably madalas makita nyo ako naka-sunglasses o naka-shades, ang sabi nga nila. Ang dahilan dyan, katulad yan, maliwanag, sensitive kasi yung mata ko sa liwanag. Pag ganyan, sumasakit ang ulo ko pag matagal na naka-expose sa liwanag. Okay? So, yan. Yan yun. Yan yung, ngayon, dahil dyan, so, nahilig ako sa sunglasses or shades. Okay? Pero, ang nag-impluwensya talaga sa akin yan, malaking impluwensya sa akin yan, mahilig sa shades, yung kuya ko. And number one din yung tatay ko. Si tatay, ang kanyang choice of eyeglasses yung yung Ray-Ban Aviator. So, pakita ko. Ayan. Kung nakikita nyo to, ito, iyan yun. Yan yung alam ko na natatanda ko nung bata ako. Yung brown na ganyan. Yung brown yung lagayan niya. Tapos, medyo matigas. Tapos, pwede mo ilagay sa belt. So, yan. Yan yung sa tatay ko dati. Okay, so natutuwa. Susuto pa yan dahil parang ang astig tingnan ang pogi Okay, so yan. Ngayon, dahil nung nag-college kami ni Kuya, si Kuya naman, ang kanya ay yung Ray-Ban na Killer Loop. Kuya, natatanda mo ba yan? Okay. So, yan kasi, kaya ako natawa. Kasi dati, yan, yan yung choice of brand ng kuya ko dati pagdating sa sunglasses, yung Ray-Ban. So, na-influensyahan nga din siya ng tatay ko. Si kuya, ayan, meron siya yung Killer Loop na Ray-Ban. Tapos, syempre parang, ay, ang astig. So, hiniram ko siya kanya. Hinihiram ko yan sa kanya. Sinusot ko yan pagka uma-attend ako ng ROTC during college days. And then at one time, umuwi ako. Kuya, sa Bulacan na yun, ano? Tama ba? Okay. Pinatong ko siya sa, I don't exactly remember ko saan, sa altar yata yun. Pinatong ko sa altar. Tapos, nasunog, natunawan yata ng plastic or yung kandila. Tapos may plastic. So, natunaw siya. So, ginawa ng lolo nyo, so, ginawa ko dyan, siyempre, hiniram ko lang sa kuya ko, nakakaya naman, tapos na-damage pa. Well, in fairness naman sa kuya ko, hindi naman nagalit. Kaya, yan, taas ang kamay ko sa kuya ko. Love you, tol. Okay? So, anong ginawa ng lolo nyo, sa kagustuhang makabawi sa kuya, sa utol, sinubukan kong linisin. Kinuskus ko ng steel wool. Di ba? Talino, no? So, ang naging outcome, naging puro gasgas ngayon yung lens. So, di na rin namin magamit. Sayang, ang ganda pa naman ng ganda-ganda pa naman ng design niya. Killer look. Yan yung, not sure kung available pa yan ngayon, kasi vintage na yan Okay. Ngayon, fast forward tayo ng college days. Hindi, not exactly college. Fast forward tayo na time na nagtatrabaho na ako. So, dati nag-work ang first job ko ay nag-work ko sa isang 5-star hotel at ang aking trabaho doon dati is nag-start ako sa room attendant. Okay? So ngayon, and maganda yung palakad ng hotel and malaki ang malakas ang kitaan ko doon sa tipping. Yeah. So ngayon, way back, is it 1980s or 1990s nung lumabas yung Oakley. Okay? And then, during 1990s, so one time nagbabrowse ako ng internet. May internet na noon. Okay? Umayos kayo, may internet na noon. So, browse ako ng internet, nakita ko ngayon advertisement ng Oakley. Yung eye jacket. Okay? So, ngayon, lalo na yung tinetest nila yung lens nung kung paano nila testingin yung lens nung eye jacket. Grabe, may matulis na parang pa ako igaganon. Tapos hindi siya mababasag or hindi siya tatagos. Okay, kasing safe or parang ang design ng lens ng Oakley
is the same as stuff as yung mga goggles na ginagamit sa mga constructions. And the lens is itself is specifically parang dinesign ba or ginawa ng Oakley in an specific, let's say, purposes. Kung nag-golf ka, kung nag-bike ka, biking, or let's say, nag-snowboarding. Okay, so, yun nga. And then, si Oakley yung naglabas ng mga medyo radical na design during that time. If you remember, si Dennis Rodman, yung mga suot na Dennis, pero mas later na yan eh. Earlier, ito ang meron ang lolo nyo. So, ito yung picture ko nung college day, nung first job ko, outing namin to. I don't exactly remember kung saan nga ba ito. Teka, minimize ko itong OBS. Ayan. So, ayan. Ito yung mga kasama ko. Sir Aldi Balaswit, seryoso, seryoso. Enjoy din, no? Oh, guys, ito, tingnan yan. Pagkakataon nyo na, picture nyo. Ayan. So, ayan. Ito. Pero dito tayo sa, huwag na pansinin yan. Kaya ako nakaganyan, kaya ako naka-slouch is parang picture kami. So, harangan ko sana to. Okay, kung mapapansin nyo, ayan, ang suot ko ay, yan ay ang Oakley eye jacket. Tapos yung lens niyan is black iridium. Okay? Now, during that time na, nung panahon na, so, medyo pricey ang pagka bumili ka ng Oakley. And I'm not quite sure if merong nakakaalam sa inyo, way back 1990s, 1997, to be exact, nung nagsimula akong, 1997, nagsimula akong magtrabaho, okay? Way back 1997, nakita ko rin na may naka-display na eye jacket sa Sabater na eye shop or eyeglasses shop. Ewan ko kung meron pa ngayon nun. Pero before nag-o-offer ang Sabater, let's say, katulad yan, may Oakley, ang price yata, no? Magkano ba yan? Kuha ko sa eye jacket, 5,000, 6,000 pesos. Just imagine the price compared doon sa kanyang although quality is maganda, kaya lang gawa sa plastic eh. Gawa siya sa plastic. So parang hindi siya acceptable ba yung parang hindi reasonable yung price niya para sa build quality or para sa plastic na eyeglasses. You can buy, let's say, ilang piraso ng eyeglasses dati or sunglasses na made of plastic during that time. Mga Ray-Ban, di ba? So ngayon, ito, Oakley, napakamahal. Pero talagang sobrang na-attract ako dun sa sobrang na-attract lang ako dun sa design niya. Kasi kakaiba, medyo radical. Try kong pakita ko sa inyo ang eye jacket, yung tinawag niya siyang 1.0. Okay? So, ito siya. So, yan. Ito yung sa akin. Yan yung ko na eye jacket na may black iridium yung kanyang non-polarized nga pala yan, yung niyan, yung mga una-unang labas. So, black iridium. Yan. Ay, nakakakabis. Ngayon, maganda siya. Maganda sana siya, kaya lang may problema ang eye jacket noong time na yun. Tapos, ang plastic yata niyan, kaya mahal, is O-matter tawag. Correct me if I'm wrong, sa mga hindi ako expert pagdating sa mga ng quality or sa mga kung saan gawa. Basta ang alam ko lang dyan is it's a plastic made by Oakley, specifically designed by Oakley, or ginawa na nila yan. So, ito. Ang problema kasi kay nang naging problema ko nung kay eye jacket, images. Okay. Maganda siya. Para sa akin, ang ganda ng design, ang swabe pagkasuot mo, parang yakap-yakap yung mata mo. Kaya lang, okay, medyo pricey. Tapos, meron siyang weak point. Di ba, nakita nyo kung paano ko suot yung aking shades that time. Sana yun? Di ba? Nakalagay lang sa ulo ko. Nakaganyan. Usually naman, di ba, pagka diba, di natin suot, gaganon lang natin, ginagawa natin parang headband. And kasi medyo long hair pa ako noon. Okay?
So, ayan. Balik na tayo ulit dito kay browser. So, ang problema ko dati diyan, mas okay naman sana si Oakley, si iJacket. Meron niyang weak point dito sa part na 'to. Hanapin natin. Ito una. Una is ito. Itong rubber dito sa may gilid sa tenga. So maganda siya pagka hindi oily yung mukha mo, and unfortunately ang lolo niyo medyo oily, actually halata na ngayon, 'di ba? Medyo oily, tas medyo matapang pa yung aking acidic, yung mataas ang acid ng aking pawis. Okay? So ito pag tagal-tagal, pag tumagal siya, nag-i-slide out na siya, nag-i-slide siya palabas. So problema 'yun na meron times na malalaglag 'yan, hindi mo mamamalayan, tapos plastic na lang yung nakaipit sa tenga mo. Okay, so okay pa 'yon. Ito ang pinaka-weak point naman ng Oakley na eye jacket. Itong part na 'to. Yan is napakadaling mabali dito. Ayan, no? Kasi ito lang yung nag-hold diyan eh. Yan, no? Okay, so yan lang yun. Yan yung pinaka, tapos bibili ka ng order ka ng replacement part, ang mahal din. Until such time, nagsawa ni rin ako dahil sa dahil sa matapang nga yung pawis ko, pati yung lens nagka-crumple sa harap. Okay, para siyang nababalatan. Okay, so yun yung issue ko dati with the eye jacket. Sabi ko hindi na, so and then ang sumunod pa is yung Minute. Nagkaroon kami ni Mrs. ng Oakley na Minute, yung unang version, Minute 1.0. Ngayon, ear socks pala tawag doon. Okay, yan. So, inorderan ko rin yan si Mrs. doon sa Sabater din. At ang maganda ko is, going back to Sabater. So, halimbawa, umorder kayo may nagandahan kayo na eyeglasses sa Sabater, and medyo, di ba, medyo out of your budget pa. Okay, so ang ginawa ko doon, meron silang ino-offer na parang, ordering ko to, reserve boot sa akin to, babayaran ko na ng, let's say, 100 per week. Or kung anong magkano kaya mo, 500 pesos, then continue mo yung bayad on a weekly basis or on a monthly basis until such time makumpleto mo yung amount. Kaya ako nakabili dati ng Oakley na eye jacket tsaka ito Minute. So tigisa kami ni Mrs. And ito okay sana to, kaya lang, dahil hindi ko na siya nilalagay dito sa ulo ko, sinasabit ko na dito. So kaya ang nangyayari siguro yung naiwala ko yung sa akin, naiwala ko yung kay Mrs. O di ba? Ang galing. Ay nako, tapos ayan, pero kasi ang ganda kasi talaga ng design ng Oakley para sa akin. Especially during 1990s, 2000, ang gaganda ng design ng Oakley. Okay, so may lumabas pa nga sila. Actually, isa sa mga parang gusto kong ma-acquire is yung tinatawag nila na Oakley trench coat. Yan. So, trench coat, ito yung madalas na suot ni Dennis Rodman. So, kung may eye jacket, kung may jacket, may trench coat. Okay. So, siguro, mas malaki to ng konti kesa sa eye jacket. Okay, kasi jacket is jacket and this is trench coat. So, mas malaki siya. Ito yung bagong design ng tingnan mo, eye jacket. So, parang di na appealing para sa akin. Opinion ko lang naman. Okay? Isa sa mga pinaka-radical na model ng Oakley na nakita ko is yung over the top. Tsaka yung Medusa. Ayan, so ginamit yan ng Olympics daw nung Olympics na ginamit nung runner. So, ginamit din siya sa movie, alam ko. Dito yun. Tapos may isa pa. For some reason, biglang nag-mellow down sa design ang Oakley. So, yung Medusa. Ayan, no? Grabe. Hindi ko alam kung anong purpose niyan, pero ang ganda. Ayan. So, siguro mga collect, actually, as of this time, collector's item na yung mga yan. So, Diyos ko, paano mo susuot dito sa Pilipinas yan? Napakainit. Napanot ka na. Okay, so yan. Ngayon,
Going back, so yan yun. Yan nga yung ano doon, yung mga hindi ko alam kung bakit ang nangyari sa Oakley ngayon at ang kanilang design medyo nagme-mellow down na. Ngayon, going to sa anong yung current na meron ako sa akin na aking mini Oakley collection. Simulan natin sa ito. So, papakita ko sa inyo. Actually, binigay to ng kuya ko ulit sa akin. Binigay to ng kuya ko sa akin. Love na love ko yung kuya ko eh. Binigay to ng kuya. Siyempre, love na love ko din yung kapatid kong nasa US. Arma, sa mga tulong mo, maraming salamat. Okay. Dahil sunglasses or shades yung pinag-usapan, ito muna yan. Okay. Ito. Isa to sa mga rare, as far as I know sa mga rare na model ng Oakley. Sinubukan kong hanapin, kung anong model to, medyo nahirapan akong hanapin. Pag hinanap ko siya through Google Lens or hinanap ko siya by picture image, kalagay Oakley unknown. So ako naman si tanga. Okay, so unknown model. So baka fake to. Nung pala, ang pangalan ng model nito is unknown. And this is Oakley unknown. Okay? Galing di ba? May Oakley eye jacket, Oakley trench coat, merong Oakley na over the top, Oakley na Medusa, Oakley na Holbrook, yung mga bagong ano. So ito yan. So ito meron din siyang, ito yung problema ko. Yung sinasabi ko siya, ear socks. Gawa siya sa rubber. Okay? So katulad nga din ng isa sa mga gusto ko sanang i-acquire na pag-ipunan is yung Oakley na Romeo tsaka Oakley na Juliet. Ngayon, eto, maganda to. Ganda ng fit, ang ganda ng ano niya. Ang problema lang is yung design, yung plastic na kung saan siya gawa na plastic. Gawa siya sa translucent na parang basta root beer style ba yan? Ayan root beer color. At kung papansinin niyo, see-through siya. Liwanag sa labas Ayan, see-through or translucent. Okay? So pag sinuot mo siya, the lens itself is okay, masarap sa mata, swabe yung pinaka ano niya dahil napi-filter niya maganda yung pagkaka-filter ng liwanag na araw. Kaya lang merong pang makaka-distract na liwanag na sumusuot dito sa paligid na to. Dahil translucent nga yung gawa ng plastic. But the design itself, eto pakita ko sa inyo ng close up. Talaga okay, lakas mga pogi. Yan Yan, ito yung harap. At ayan na ang side view. Okay. So, binigay ko to kay Mrs. Kaya lang ganun din. Sabi nga ni Mrs. nakaka-distract yung liwanag na lumulusot sa ibabaw. So, tabi na lang namin. Okay? And since this is a rare, so hopefully baka benta ko, tas kuya, partehan kita. Promise. Okay. Kaya lang, wala siyang kasamang Oakley dahil hand-me-down lang to ng kuya ko. What more can I ask for? Pero sobrang thankful ako sa kuya ko. Speaking of, eto. Binigay din to ng kuya ko. Di ba? Lakas ko sa kuya ko. Ito kasi yung isa sa pangarap ko dati. Nung una ko to nakita, parang gandang-ganda ako. Sabi ko, gusto ko yan. Suot ito nung nanonood ako nung yung CSI Miami, may nakita ko na parang pulis suot niya to. Ganda. This is the Oakley gas can. Yan. Oakley na gas can. So, yan yun. Yan. Ang maganda sa kanya, kaya ko siya gustong-gusto is yung the design. Yung design niya, tsaka yung lens. Ayan malawak yung lens. Okay. Medyo dito sa part na to, okay lang. Sakto lang sa mata ko. Tapos, ito itsura niya pagka side view. Ito yung front view. Okay, so may mag-separate yung lens yan, hindi kasama yung nose bridge And ito yung kabilang side. So yan, ito yung gas can. Nung nakita ko to, sabi ko, gusto ko to. Parang retro style na 80s na medyo sci-fi. Sci-fi, di ba si Data or si Star Wars? Tama ba? Star Wars nga ba? Nakalimutan ko tuloy. Okay. So yan yun. Tapos, ang gusto ko sa kanya is wala siyang rubber part. So, plastic siya all the way.
all throughout plastic siya. And yun nga, at pati matibay din yung hinge niya. So isa yan sa mga plus points ni Oakley gas can. So may nakita ako fuel, mas malaki yata yung Oakley fuel. Galing ano, gas can and then meron fuel. So ito, para sa akin, isa to sa mga the best na model na nagawa um, ng Oakley. Ngayon, teka, may pupull up ako dito sa ano. Ito yung pinaka-latest ko ngayon na nasa aking collection. Dali pull up ko lang to. Kung meron sa inyo na nakakakilala kay Kerry King, okay, si Kerry King, siya ay, yan, si Kerry King, siya ay ang gitarista or siya yung lead guitarist ng bandang Slayer. So, ang lolo nyo medyo mahilig sa metal, okay, sa Slayer. So, ngayon, one time, nung habang nagba-browse ako sa YouTube ng mga music ng mga music papakinggan ko, nakita ko yung interview ni Kerry King. Tapos nakita ko yung suot niya na na sunglasses or na shades. Eto. Yan oh. Sabi ko, ang ganda nito. Ito, hindi ko type yung design yan. Pero kung titingnan nyo, radical talaga mga design ng Oakley. Ito, sabi ko, ay gusto ko yan. Ayan. So parang kahit dumating yung point na kalbo na ako, mas maganda pa rin tingnan. Diba? Sabi ko, gusto ko yan. So parang tinry kong i-research kung anong model yung gamit na Oakley na shades na to, na ito suot ni Kerry King na to. Nakita ko siya, yaan pala, ang tawag dyan ay Pit Boss 2. Ito yan. Ano? Yan, tingnan nyo. O, di ba? Halos kamukha. Ito para sa akin, ito na yung the best na na-acquire ko. So, considered na siya as vintage na Oakley. Okay, Oakley na sunglasses. Kasi pag tinignan nyo sa website ng Oakley, hindi na to available. Itong gas can, ayan, makaka-acquire pa kayo ng gas can ng Oakley gas can sa website ng Oakley. Pero yung nauuso ngayon na shades, parang ano ba to? Parang pang ice, pang snowboarding. So, hindi ko masyadong type yung ganun. Ito, yan. Sabi ko, ang ganda. So, ito siya. So, favorite ko kasing kulay is black. So, in-order ko all black. Order ako ng all black. Ayan, pati logo. Okay. And yung pagka-side view. Ito yung front view. Lakas makapogi. Puging-pugi sa sarili. Ayan yung ito pa isang side, isa pang view. So, ayan. Ito yun. Sabi ko, ang ganda. So, kahit siguro mapanot ako, makalbo ako, bagay sa akin. Wala kayong magawa, hanggang comment lang kayo. Okay, kung gusto nyo ako i-bash, bash nyo ako. Basta, para sa akin, wala. Galing, gandang-ganda ako dito, promise. Siguro, hopefully, tumagal. Yun lang, ang problema ko dito, meron siyang rubber part. Di ba? Meron siyang rubber part, ayan. At sa nose bridge, meron din siyang rubber part. Pero ang sabi nga I did my research. Sabi naman ng ibang merong ganito. Matibay naman siya. Siguro natuto naman ang Oakley sa mga previous products nila na may mga ganun, yung ear sacs is kinakain or lumalambot in due time dahil pagmatapang ang pawis ng nagsusuot. And ito, yung kapit niya sa muka, ang swabe. Tapos, mag-moist man siya, let's say galing ka sa isang super lamig na building, then lumabas ka. So, yung magmo-moist siya saglit lang, and tapos yung pakiramdam sa mata pagka kahit napakaliwanag sa labas. Tapos papasok ka sa medyo madilim na lugar or indoor na walang ilaw.
okay pa din, hindi siya yung gano'n na parang drastic yung magiging changes na biglang ang dilim. Siya hindi. Makikita mo pa rin kahit na nasa madilim, makita mo pa rin yung ano, kita mo pa rin yung paligid mo malinaw, clear pa rin. So siguro medyo dark ng konti pero clear siya. Hindi siya yung katulad ng mga dating nagagamit ko ng mga sunglasses na pag pumasok ka sa loob ng bahay or sa medyo nagkaroon ng shades ng konti, hindi mo na makita sa sobrang dark. Eto, dark siyang tingnan. O, hindi rin hindi mo makikita rin yung mata mo. So, ang ganda niya. Tapos, yun nga, um, masabi, maganda eh. So, kaya tuwan-tuwa ako dito. So, ito na ngayon ang ito na ngayon ang pinaka-favorite ko sa tatlo na pinakita ko sa inyo na sunglasses na meron ako. Okay, so pero kuya, shout out sa kuya ko, thank you sa mga pagtsatsaga mo sa akin during college days. Mga bata tayo, sa suporta mo sa akin. Um, yun, thank you. Tsaka sa mga kapatid ko rin, especially Arma, thank you sa kapatid ko, mga kapatid ko. Okay, thank you sa mga suporta niya. At sa nanay ko, Nay, okay. So, yan, shout out lang, mas sikat pa nga sa akin nanay ko. Nanay ko, pinuntahan ni Tekram, no? Pinuntahan ni Tekram. Okay. So, sa akin, ayan lang. Sa akin tayo simpleng lang. Ganyan lang. Kwentuhan lang ng konti. So, ayan. There you have it. So, kung meron kayong question, meron kayong tanong na gusto nyo malaman, not quite sure if available pa to. Baka may gustong, may nagtatanong kung saan ko to nabili. I'll check if available pa yung kung may available pa na stock na ganito. Kasi this is considered as vintage na kasi na sunglasses ng Oakley. Kasi considering pag pumunta ka sa website nila, wala nang ganitong model. Okay, so may mga nakikita nga ako na iba na grabe yung kanilang collection, parang tindahan na ng Oakley yung collection nila. So, sa akin, ito lang, kung ano lang yung nagustuhan ko na design na Oakley. Pero yun nga yung killer loop na paddle style. Ganda rin yun, promise. So yun lang, kaya lang yung lens nun is gawa sa glass. So, pagdating sa safety or let's say yung eye protection, Oakley pa rin kasi nga pag hindi siya nagsha-shatter, hindi rin siya madaling mabutas. Yun yung pagkakagawa ng plastic niya. And the lens itself, lalo na nung pag nagda-driving, ang sarap sa mata pag kahit sobrang tanghaling tapat at nuknukan ng liwanag. At tas, halimbawa yung inyong windshield hindi tinted, hindi ganun katint. So, yun na lang nasa mata mo. Yun na lang yung lagyan mo ng tint. And ito na pinakamagandang paraan is gumamit ka ng sunglasses. So, safe yun. Parang safe na, instead of gumamit ka ng ang tawag dito, kaysa sa ipatint mo yung buong harapan ng screen ng nyo, buong windshield nyo. Okay, so there you have it. Kung meron kayong tanong tungkol dito, so please feel free to leave a comment down at the comment section. So medyo may konting time na ako para sumagot-sagot sa mga comment. Dami kasing nababasang comment eh. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button. Andito yan. 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 Click nyo lang yan. Pwede na mag-subscribe. Or yun nandito. Meron dyan, subscribe. Okay? And then, huwag nyo kakalimutan na i-share sa mga kaibigan nyo. Lalo na sa mga kaaway nyo. Sigurado, mabubwisit yung mga yan. Okay, sige. See you all in my next video.